Good day everyone! Hello guys! Kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan. And for today's video, ang i-share ko sa inyo, mag-air layering tayo nitong green hengheng aglonema. Kasi parang ang lambot na ng stem, hindi naman siyang malambot na malambot, parang kasi ang bigat na ng dahon niya. So, meron lang ako ditong empty bottle, katulad nitong pinaglagyan ng milk tea. Ayan, kasi mas okay kapag clear plastic kasi makikita natin agad kung mayroon na siyang ugat. Ayan. So, ang ginamit ko lang naman dyan na soil mixture, yung loam soil and rice hull. Ayan. Tapos, kapag sprayan lang natin ng onte ng tubig, kapag magdidilig tayo, okay na yan. So, mag-aantay lang tayo niyan guys ng mga at least 1 to 2 months para magkaugat. And, yan na. New plant na ulit siya. At least hindi pa na-stress yung ating aglonema. Parang nagpaugat lang siya dyan. Then, kapag may ugat na, ready to cut na. Kasi alam nyo ba guys, yung green hengheng, nakadalawang mother type na ako na kasi nagganyan din yung stem niya, kailangan ko nang i-propagate noon, tinapkat ko, parehong nalusaw. So, sunod natin tong si pink laksap, si laksap. Ayan no, parang may tutubo na siya dyan, yung parang bukol na yan. So, ewan kung bakit ang payat-payat niya, mataba naman yung mother plant niya. So, baka maging mas okay siya kapag na-propagate na, and ganun din yung gagawin natin kay laksap, yung ginawa natin kay green hengheng. Ayan. So guys, yung hindi pa pala nakakapag-subscribe, please subscribe, like, share, and comment po. And thank you so much po pala sa aking mga new subscriber. Maraming salamat sa pag-support po sa aking mini channel. Ayan. So, ganyan lang guys, oh. Diyan no, makikita natin yung ugat kasi clear plastic. Check na lang natin. Yan na, oh. Diba? Madali lang. Ang payat niya dyan. Yan, si green hengheng and si laksap. And kung kayo guys, meron kayong legi ng aglonema and takot kayong itapkat, gawin nyo to. Resulta ng pag-air layering natin magto 2 months ago. So, eto si green hengheng and si pink laksap. Bale, yung nasilip ko, na-excite na ako, diba? Ang ginamit natin is transparent na plastic. Pero wala pa ako nakikita sa kanya na, alam niyo yun, yung may mga ugat na. So, talagang inano ko pa yung soil niya para makita ko sa loob kung meron na. And, good news, meron na. At ito pala siya. Ay, hindi nyo kita. Dito sa part niya, meron na. So, akala ko nga medyo matatagalan pa kasi yung iba, nag-air layering din ako sa kanila, pero hanggang ngayon wala pa. So, ang pagitan lang nun mga 1 week o hindi pa nga 1 week. Sabi ko, para ako pag update ko isabay-sabay, kala ko isabay-sabay, and ayun, wala pa si Boxer and si Golden Nation, wala pa. Pero okay lang yon. So, dito kasi na-excite na ako kay pink laksap kasi tingnan nyo ang pangit niya na, oh. Tawag nito. May mga old leaves na and ang daming gap sa mga dahon niya, oh. Payat niya. Tapos, eto din, ay kaya ko pala naisipan di ba i-air layering itong si green hengheng kasi nga yung stem niya parang sagi na siya, alam nyo, yung anlambot sa sobrang bigat na siguro ng mga dahon niya. Pero yung ibang aglonema naman hindi naman ganito ka weak ang stem. Katulad na nito ni green hengheng, tapos naalala ko nung dati suspicious pink ko, ganito din yung niya, stem niya kapag tumatangkad na siya, parang ang lambot na. Pero yung iba naman hindi, katulad nga nito ni pink laksap, 'di ba? Nakatindig pa din siya. Pero yung si green hengheng kasi kapag talagang na, basta pangit na yung pagtubo niya. So, eto na. So,
na nabanggit ko dati, yung pag ilang taon na ba to sa akin si Green Hengheng. Pero hindi ito kasi hindi ito yung pinaka mother plant niya. Bale, 3 years ago nung nagka Green Hengheng ako, and ilang bang stem ko nito? Siguro nakapag-propagate naman ako sa kanya mga 5 more than 5 na siguro, pero ang nag-survive lang onti lang kasi yung iba nalulusaw, and eto lang yung dalawa yung successful na lumaki talaga sila, kasi yung mga mother plant nila, yung una tinapkat ko kasi ganun din yung nangyari, parang tumangkad siya, tas parang 'di ba parang may node ng papausbong, sabi ko time niya nang i-propagate, kinat ko then top cut, pero hindi siya guys nag-survive, nalusaw yung paunti-unting nalusaw si mother plant. Pero good thing naman kasi yung mga kinat ko sa kanya is nabuhay, ayan. So ito na, nag-survive yung dalawa. So kaya ngayon takot na akong i-top cut si Green Hengheng, kasi nga yun ang nangyari. Dalawang mother plant na yung hindi nag-success. Ewan ko kung bakit. Siguro soil mix or kinapitan agad sila ng fungus, kaya ayun nalusaw. So ito, pinaka-safe sa mga takot na mag top cut. Ayan. So may mga nabili pala akong paso. Ito sa physical store to. Magkano nga to? 69 pesos, ano na siya, 1 dozen, ayan. So, yung iba kasi nito nagamit ko na, tapos kung bibilhin niyo siya per piece, papatak siyang 5 pesos and 75 cents, ayan. Tapos, ito naman isa, ganun din sa 15 pesos, diyan ko nabili sa dalawang piraso lang binili ko, kasi sabi ko, merong akong ipopropagate, tapos wala na akong white pot. And may in-order din ako, siningit ko talaga muna guys. Itong pot, ngayon ko palang bubuksan, and ngayon ko palang i-check. Ayan, so ngayon ko palang to, ayan, liit niya lang pala. Huh? Ay, hindi ko na-expect. Magkano ba ito nung nabili ko? 10 pe. I-check ko guys, di ko sure kung kung magkano. Tigas. Ang liit niya pala. In-expect ko mga ganito siya. At least. Or sana ganitong pot kalaki. Tingnan nyo naman. Pero ang cute niya. May design pa guys. Ang cute. Pero parang okay naman siya, kasi yung mga ugat nila hindi pa naman ganun ka laki, and bagay sana siya, pero naliliitan ako, parang ang liit ng patas, ang laki ng parang mabilis siyang matumba. Pero cute siya. At saka guys, makapal. Kahit i-press kung ganyan, hindi katulad nito na madaling matigas siya. Ay, ano ba yan? So, ang bibilin ko pala nito yung isang side. Pero ito kasi, ito kasi 13 pesos lang. Ay, oo, ito naalala ko. Dati siyang 14 pesos. Tapos ngayon, nag-sale siya. Naging 13. Ayun, nag-ano siya ng piso. Nagmura siya ng piso. So, in-expect ko, maliit dito ng konti yung orderin ko. Kaso, hindi pala, tingnan yung laki ng difference. Di ko alam kung anong gagawin ko dito. Maganda tong pang display, pang indoor nyo, tapos pang countertop. Kasi nga maliit lang naman yung bahay namin, so hindi ako naglalagay ng plant sa loob. Kasi may tendency kapag nagmamadali kami, pwedeng matabig kasi siya, may pagka-clumsy pa naman kami. So ayan. Ito na nga, na tayo, mag-repat na. So wala pa kasi tayo guys, sabi ko nga wala pa tayo new plant. So
mag ano muna, magre-repot nitong mga na air layering ko. So, okay, simulan na natin guys. Tara guys, excited na ako ano nasa loob nito. Kasi hindi naman ako dito guys naglagay ng um, parang rooting hormone. Siguro kung naglagay tayo ng rooting hormones, mas mabilis and siguro mas malago na yung roots nila. Ito kasi matis lang kung ano, sabi ko parang kasi first time kong ginawa to, sabi ko try ko nga kung gaano talaga katagal sila mag-uugat. Pero ito mabilis, pero yung kasabay, sabi ko nga kanina, yung kasabayan nila si Big Roy and si Golden Nation, wala pa silang ugat. So ayan na guys. Kasi wait, papakita ko sa inyo, wait lang. Wait, ayun na guys, so ang lusog. Oh, ay ang ganda, di ko ina-expect to. Kasi panghuli ko siyang chinek. Ang nakita ko lang kanina, tong ibabaw niya, oh. Sabi ko kahit merong isang ugat, sige na nga. Ayan guys, so ready na pala ako ng pot. Yung mga dating nabili ko na hindi ko pa nagagamit. Ayan. So ano pa siya guys, itong sinasabi ko kanina, parang bouncy yung stem niya, oh. Ang ganda. Ang ganda pala guys talaga mag air layering, oh. Kasi kung tinapat ko to malamang until now hindi pa siya okay. Kasi na-try ko na nga twice na dito kay Green Heng Heng. Ayun. Uy, ang ganda. Pero wala ako dito guys ginamit. Ang ginamit ko pala, wala akong ginamit na mga rooting hormone. Pero ang nilagay ko is Rysal and konting loam soil, tapos nilagyan ko ng Osmocote. Ayan, sabi ko try ko nga. So yung Osmocote guys, kahit pala mapalapit siya sa mga stem ng ating plant, safe naman siya kasi dito nga, di ba dito nakalagay yung pinaglalagyan niya ng transparent, tapos nilagay ko lang din Osmocote. Sabi ko napadami nga, okay naman siya. Ayan. So, kailangan ko na talaga siyang ikat. So, nakita ko na. Ito na. So, magpaparami tayo. Ayan na siya guys. Oh, kaso nga lang talaga guys, merong buwis buhay na dahon. Yun talaga. So, ito na yung pinagkatan ko sa kanya. So, ito, magkakaroon pa yan ng babies. Ayan. Magkakaroon pa siya ng panibagong suloy. So, syempre, wag natin kalimutan pala, dito pa na ready itong fungicide. Ayan, ang dami. Pero feeling ko siya lang yung pinakamadaming tawag dito, ugat. Pero try natin si Pink Laksa. Ayan na guys, so see, yung gagamitin ko sa kanilang pot guys, yung dati ko pa. Ayan. So yung pot niya hindi ko pupunuin kasi hindi nyo kasi nakikita pala yan. Ayan o, ang ganda. So, isa tong way guys para mag-propagate. Ayan. Lalo ko sa naiinit na matagal mag-baby. Kasi itong talaga, hindi pa ito nag-baby simula nung nakuha ko. Kasi, syempre, mga cuttings lang naman kasi sila. Ayan. Ayan na guys. Tada! Oh. So, sana mabilis yung paglago niya dyan. Ayan. One down. Meron na tayong isa. Ayan. Saan ba? Wait kasi ng space ko. Nilagyan ko din ng fungicide. Ayan. Mag-aantay lang tayo ng
tingnan natin, siguro 2 months din meron na siyang bagong papausbong. Ayan. Yung isa si Pink Laksa. Ang hangin kasi ngayon guys, 'di ba may bagyo kasi ngayon sa Mindanao. So ingat po yung mga taga Mindanao. Sino ba ang pangalan ng bagyo yun? Si Kabayan. Ayan. Ay ito, konti lang yung fruits niya guys na tumubo. Pero it's okay, basta importante meron siyang ugat. So ikat na natin. Kasi kita kalat, mababa. Ito dito na lang. Wala kasi ako guys, tawag dito, parang yung propagation area. Para kapag ganito may mga new plant ako, parang dun ko muna sila ilalagay. Kasi para hindi muna sila magalaw, alam niyo yun. Kasi kapag bagong propagate, syempre pa sila, stress pa, and syempre hindi natin muna papaarawan, and lalong lalo na mapaulanan. Ayan. So ito, alisin muna itong isang dahon na to kasi mag-aano naman talaga yan. Ingatan lang na hindi matamaan yung bagong roots niya. Oopsie. Ito matagal na din to si Pink Laksa sa akin. Ay, unti lang pala ugat niya. Hiningi ko lang to kay kay mother-in-law. Kasi mga kasama niya, nakikita ko pa ang tataba. Siya lang yung batang payat-payat. So, ayan. Hindi ko muna pupuniin yung nila, potting mix. Saka na lang ako mag-a-add. Tapos medyo struggle lang talaga ngayon ang mahangin. At eto na guys, si Green Hengheng Aglonema. Ayan. So, napaka-effective talaga ng pag-air layering natin, oh. Ayan. So, mga 2 weeks, stable na siya dyan. Ayan, oh. Sayang nga lang at may kinainan siya ng uod, pero okay lang yan, oh. Sana mag full red siya. Ayan, oh. Mag-mutate yung dahon niya, mag-red. Pero kahit ganyan naman ang ganda, oh. Green and red. Ayan. Pakaganda ni Green Hengheng, oh. So, successful yung ating air layering. So, yung mga takot dyan, guys, mag-top cut. Ito, pinaka-best way and pinaka-effective way para mag-propagate, oh. Tsaka itong si Pink Laksap, oh. So, medyo hindi pa stable, pero after 2 weeks, okay na yan si Pink Laksap, oh. And masisigla na siya, and sana mas lumago and medyo tumaba-taba na si Pink Laksap. Ayan. So, salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo ngayon sa video ito. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Bye-bye.